Maaari nga ba talagang ipadala ang isang demand letter lalo na kung galing sa OLA ay ibibigay sa barangay? Puwede nga ba yun? Legal ba yun? So sa video ito talakayin natin ang usaping ito, no? Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po sa aking YouTube channel ang inyong pag-like. Malaking tulong din po ang pag-share at para updated po kayo sa mga usaping online lending apps. Pakihit lang po yung notification bell. Then, disclaimer, hindi po ako nanghihikayat ng mangutang kayo sa mga online app. Ako po ay nagbibigay ng payo at patnubay at gabay sa kung paano nyo haharapin kung ano man yung suliranin na inyong napapasok dito sa mga online apps. Okay? Alam naman natin na iba talaga yung klase ng kalakaran nila. At ako po ay nagre-review rin. Sumisilip din ako para magkaroon kayo ng tamang expectations kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at ang proseso ng kanilang paningil. Para magkaroon kayo tamang expectations. Ulitin ko ha. At hindi rin po ako nanghihikayat o nangungunusinti na wag magbayad ng utang. Okay, simulan natin. Maari nga ba talaga yan na ipadala sa barangay yung mga demand letter? Especially itong mga OLA na laging tinetext yan. May nag-comment kasi sa akin sa Facebook, no? Nagluloko ngayon yung Facebook, ewan ko, yung internet ko napakabagal. Ano makapag-upload sa Facebook ngayon? Okay, ito nga, kung pwede raw ba talaga yan pumunta sila sa barangay para ipadala yung demand letter. Unang-una, legal naman ang pagpapadala ng demand letter. Pero hindi yan pwedeng idaan o ibigay sa barangay. Tandaan niyo ha, sino ba yung may utang? Hindi naman yung barangay di ba? Hindi naman pwede si Kap, si Kagawad, si Sekretary Barangay, si Lupon ang magpapadala niya, tapos bibigay nun ni all agent, bibigay sa barangay, tapos itong si barangay pupunta sa bahay niyo. Hindi ganun ang proseso. Tandaan nyo, in my years of experience na naranas ako talaga na pagpunta sa bahay ng mga lending companies, yung mga OLA, yan nga, yung Digido by that time, dediretso yan sa bahay ninyo. Hindi kailangang idaan yan. Kasi, syempre, it's beyond the, ano yan dun sa lender at saka sa borrower. Hindi mo basta-basta pwedeng ibigay kung kani-kanino yung demand letter. Kasi yung nagkautang lang naman, ang dapat mong bigyan yan. Pero, syempre, as long as tama yung mga nakasulat doon sa demand letter, pangalan ng tao, pangalan ng company na nagpautang, magkano na ba yung babayaran ninyo, lahat yung overall, kung magkano na ba yung mga ipinataw, at ilang araw ba yung bibigyan ng palugit, kung paano niya kakausapin, paano siya makikipag-negotiate, paano niya isi-settle yung utang niya na hindi niya nabayaran, no? Which is okay lang naman. Pero kung may mga nakasulat dyan na kakasuhan ka ng estapa, kakasuhan ka ng kung ano-ano, kakasuhan ka ng hindi mo naman ginawa, di ba? That's not fair. Legal naman yan. Pero ulitin ko, hindi yun ang proseso. Tandaan nyo, si barangay, walang pakialam yan kapag hindi naman nila residente yung magpapadala ng demand letter. Diretso yan Siyempre, that's a private private discussion yun na yan ni lender at saka ni borrower. Kasi lalong-lalo na kung company nagpapadala, di ba? Walang problema, okay lang. Pero mali yung proseso na dadaan sa barangay. Tandaan nyo yan, hindi nga makalabas yung mga yan. Although, hindi nga makalabas yung mga OLA. Although na mayroong mga OLA talaga na nagpupunta, di ba? Ngayon, meron nga nadagdag yan na nagpupunta sa bahay. Next video, tatalakayin natin yung OLA na yun na napansin ko talagang panay-panay na rin yung pag-home visit. Siguro dahil sa dami na rin ng mga overdue ng mga tao. Naiintindihan natin yun, no? Nagkakaroon talaga tayo ng problema. Pero ulitin ko ha, hindi pwedeng idaan sa barangay ang demand letter. Walang pakialam si barangay dyan para malinawan lang po kayo, okay? Baka sabihin niyo, paulit-ulit ako rito. Talagang inuulit-ulit ko yung sinasabi ko para mas maintindihan ng mga tao. Kasi most of the time, ginagamit kasi itong si barangay ng mga OLA. Lagi pinapanakot, barangay kaya, yung demand letter, papadala doon, doon magpapadala ng arrangement o arraignment, isang settlement, di ba? Si barangay, mostly yan Tapos, buruin nyo mag-message, yung demand letter na magpapadala, bukod sa collector agent nila, attorney raw yung papadala ng demand letter. May mga nababasa kong ganyan mga text messages doon sa mga Facebook pages no, sa mga group. Nakatawa ako, no? Buruin mo, attorney ka, utusan ka lang maningil ng utang. Nakakaloko tong mga to. Tapos meron pa kang pasasamahan doon ng mga police, sasamahan ng NBI, sasamahan ng, baka susunod kasama na si, ano dyan, at tawag doon, kasama na si Satanas doon sa mga maniningil. Kasi, syempre, no, naiintindihan natin na
yung mga OLA na ito talagang abusive kadalasan yung karamihan. Although they are SEC registered, mostly of them, pero syempre kahit SEC registered, ginagawa pa rin mga unfair debt collection practices like that, yung pagsasabihan na pupunta sa barangay, may dalang demand letter, pupunta kasama si kapitan, di ba? Kakaloko lang itong mga to. Although, siyempre, sabihin ko sa inyo, no, they have no rights to do that. Kasi ako, experience ko, pumunta lang sa bahay. Then, tinanong kung nasaan ba ako nakatira, kung dyan ba ako nakatira sa address na yan, pinapatunayan lang na, okay, kino-confirm, dyan, pupunta. Yan lang. Naranasan ko, gano'n, no? May pumunta, dalawang babae. Share ko na sa inyo dito. No? Hindi mo sila dumaan sa barangay. As long as yung address ko is legitimate naman, at nandun kasi sa mga IDs ko na ginagamit. Kaya nga, never akong gumagamit ng ibang ID kasi, yun yung legitimate ID ko. Kung ano yung address doon sa ID ko, yun yung nalagay ko sa pag-apply. No? By that time, kahit na hindi na ako doon nakatira, kasi yun yung aking permanent address. No? Pero syempre, may karapatan pa rin naman silang maningil. Ulitin ko, no? They have the rights na gawin yun dahil nga sila ay negosyong pagpapautang as long as they do the right process. Hindi yung pupuntahan ka, pagsasabihan ka, pupunta sa barangay doon si Collector Ejo, yun, si Kuya Johnny, nasan ba yun? Sa bahay ng Kuya Johnny niya, scammer yan eh. Yung 500 na utang doon sa OLA, hindi binayaran. Di ba? Hindi pwede yun. That's, tawag doon, libel yun na, doon sa, personal yun, hindi yun cyber libel. Kasi kung ganun gagawin, pinapahiya din, slander yan, mga unjust vexation, yung mga kasong pwede mong isampa doon sa mga collector agent na gagawin yung ganyan. Pupunta sa barangay, mag-i-scandal, di ba? Alarming scandal. Di ba? Dahil nga, hindi ka naman pwedeng basta-basta ibulgar dyan. Hindi, kung pupunta man sila sa barangay, maaari siguro, magtanong. Pwede siguro, sabihin na, saan po yung bahay ni Kuya Johnny? Kasi, may kailangan lang ho ako, hindi ko alam yung saktong address kasi parang iba yata yung lumalabas dito. Kasi baka lumipat, o gano'n, magtatanong lang sa barangay kasi may kailangan lang, gano'n, pwede yun. As long as hindi as long as hindi ikakakalat o naipapasabi sa iba yung inyong problema dun sa inyong utang, no? Hindi nila pwedeng i-disclose sa ibang tao yun. It's your, yun yung usapan nyo lamang dalawa. Tandaan nyo ha, wala namang problema kung papadala demand letter at ako magtatanong sila sa barangay as long as they do the right process, hindi kayo pwedeng gawin ng ganyan. Then, hindi kayo pwedeng makapag-settle, ulitin ko ha. Kunwari, Ole agent, sabihin na, ikaw na Kuya Johnny, may utang ka sa amin, ayaw mo lumabas, papabarangay ka namin. Hindi yun, hindi naman siya residente ron eh, bawal yun. Ako, naranasan ko rin yung ganyan na gusto kong magreklamo about sa isang utang, ganyan din na, pero sabi ko dahil nga, hindi siya taga-amin, taga ibang lugar, nga try ko sabi sa akin ng ang barangay, ay hindi nga kaya yan kasi hindi ka residente. Pwede yan, small claims, diretso ka. Hihingi ka nga lang ng certificate to file action sa isang barangay. Siguro doon, dito, I don't know, kasi di pa ako nakapag-try mag-ganyan kasi, dagdag yun eh. Kumbaga parang gustuhin mo maningil, kung hindi ka naman makakapanalo, wala rin mangyayari. Kumbaga parang kung ano may desisyon na bayaran at di pa nababayaran, wala pa rin, no? Lilinawin ko lang. Pero syempre, tamang proseso po ang kailangan sa pagpapadala ng demand letter para doon sa borrower. Okay, so sana naliwanagan kayo at nakatulong sa inyo. Muli maglalambing ako na paki-follow po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming salamat sa ulitin.